Maayong kaadlawon mga Inday at mga Dudong, at ito si Inday kakagising lang. So tatakpan natin ang ating fafaya kasi walang panangga yan. So ako ngayon ay maghihilamos mga mamshi at ako ay mag-prepare ng breakfast. It's already 3 a.m. in the morning mga mamshi, pero first day ng Ramadan. So every Ramadan mga mamshi, si Dodong Turkish ay nagfa-fasting yan siya. So need natin mag-prepare ng breakfast para siya makapag-almusal. So ito yung aking first na gagawin mga mamshi, luluto ako ng tea. So yung aking palabas-labas pala kanina sa pintuan, is syempre scripted lang yon kasi wala namang kamera pagkagising natin. So pinapakita ko lang yung aking kapangitan lalo pag ako'y kakagising lang. But anyway mga mamshi, ano nga ba ang hinahanda? Ano nga ba ang aking hinahanda every Ramadan sa breakfast? So wala namang pinagkaiba. Pareho lang din ng normal days nila na kinakain. So more on mga cheese lang naman sila mga mamshi, mga pangpalaman. Ayan, meron silang mga peanut butter, iba-ibang ano. And then ayan, iba't ibang klase ng cheese. Maraming klase ng cheese dito mga mamshi. Iba't ibang ano, may pahaba, may pabilog, may pa-triangle. Pero syempre lahat yun hindi naman namin pwede bilhin kasi bukod sa mahal, ang dami naman nun paano namin kainin. So, ang aming ginagawa is alternate. So, ito yung aming cheese na binili ngayon mga mamshi. Ito siya is malambot. And then, may olive din sila dito. And then, sausage, ham, at saka meron din silang parang longganisa, tinatawag nilang sojok. Pero yung mga ganun mga mamshi is hindi ako palagi may ganun kasi yung aking anak pag nakakita ng mga sausage, mga ganyan, gusto niya yun lang ang kanyang kinakain. So aminin natin na hindi naman yun healthy. Kaya ayan, pagka syempre paminsan-minsan need din naman natin sila pakainin, and then tayo din 'di ba nagki-crave din tayo, kaya paminsan-minsan kakain din tayo niyan. So ngayon mga mamshi, habang ako ay nagpe-prepare ng breakfast, tayo ay magti-trivia na naman. So sa abot ng aking kaalaman, sa abot ng aking nalalaman mga mamshi, kasi dati hindi naman ako nagaganito nung nandoon ako sa Pinas. So ito lang yung mga kinukwento ni Dodong Turkish sa akin, at ito yung tinuturo niya sa akin. Kaya sa abot ng aking kaalaman, iyan din ang aking isi-share sa inyo. So kung napansin niyo mga mamshi kanina sa opening ng aking video is merong nagdadrum or combo tawag sa Bisaya. So before pa yung nagkombo mga mamshi, ako ay gising na, kaya ayun, nakuhaan ko ng video. So every Ramadan mga mamshi, basta maganda lang yung panahon, so sa whole month na yan, kasi 1 month ang fasting, so pag maganda yung panahon, meron talagang nagdadrum mga mamshi. So nag-iikot yan siya sa buong street. Nag-iikot yan siya, kumbaga hudyat yan mga mamshi, na babangon na yung mga tao, kumbaga ginigising nila yung mga tao para maghanda na ng almusal. Kasi yung mosque mga mamshi is magdadasal yan. So halimbawa ngayon, alas 6 nagdadasal na yung mosque. So kailangan before mag alas 6, kailangan nakakain na kayo, nakainom na kayo. Kasi pag magdasal na yung mosque mga mamshi, kumbaga yun na yung closing na siya. Ibig ko sabihin sa close mga mamshi is na pwede kumain, hindi na pwede uminom, hindi na pwede manigarilyo kung naninigarilyo ka. So paiba-iba kasi siya mga mamshi. Everyday nag-iiba-iba yung time. So si Dodong Turkish, meron siyang sinusunod doon sa cellphone para alam namin na ito na araw or ngayon na araw, alam namin kung ano yung oras na pwede kumain na siya sa gabi, and then kung anong oras sa umaga magdadasal yung mosque, para syempre alam namin na yan, kasi pag magdadasal na hindi na pwede kumain, hindi na pwede uminom, hindi na pwede manigarilyo sa mga naninigarilyo. So paiba-iba ang time niya mga mamshi, wala siyang exactly time talaga. So ganun din pag gabi, wala din siyang exactly na time kung anong oras kakain. Basta pag magdasal na yung mosque, yun na yung hudyat din na sa gabi pwede kayo kumain. So ganun din yan siya mga mamshi yung Ramadan. Kaya pala dati nung nasa Pinas ako, nagtaka ako bakit yung Ramadan pa iba-iba yung
pitsa at saka paiba-iba yung buwan. Kasi dito lang ako naliwanagan talaga nung nandito na ako nakatira sa Turkey na every year pala mga mamshi, yung Ramadan is umaatras siya, nagbabackward siya, ano bang tawag yan? Basta umaatras siya every year ng 10 days. So kumbaga halimbawa ngayon mga mamshi, ngayon nag-start March 11. So magbilang ka ng 10 days. Next year magbilang ka ng 10 days. So kumbaga magbawas siya ng 10 days. Saka ano naman yung Ramadan. So kumbaga ngayon March 11, so I think next year is February 29 or March 1 ba. Basta pa-backward ka ng 10 days. Ganun din siya. Kaya nung nasa Pinas ako, sabi ko bakit pa iba-iba yung Ramadan? Yun pala. So every year magba-backward ka ng 10 days ang pag-start ng Ramadan. So, kailan nga ba sila pwede kumain? Ayan, sa umaga mga mamshi, yun na nga yung sinasabi ko na halimbawa, alas 6, magdadasal na yung mosque. So, before mag 6 a.m. is nakakain na kayo mga mamshi, nakainom na kayo ng tubig, manigarilyo na sa mga naninigarilyo. Kasi pag magdasal na yung mosque, anything, hindi na pwede lagyan yung bunganga mo. Kahit gapatak lang ng tubig, gapatak lang ng kung ano-anong ilalagay nyo. Halimbawa, pag magluluto ka tapos nagfa-fasting ka, hindi mo yan pwede tikman. Kahit yung parang didilap-dilapan mo lang. So, it's a big no. Hindi siya pwede mga mamshi. So, ganun yun siya. And then, ano nga ba ang kinakain nila? So, ayan, usually lang din na kung ano yung kinakain nila sa normal days. So, ganun lang din. And then, ngayon mga mamshi, ako ay magpe-prepare na ng panghapunan. So, magluluto ako ng tinatawag nilang bulgur pilab. And then, mag-oven ako ng manok. And then, gagawa ako ng salad. And then, may natira pa akong pagkain doon. So, ipainit ko lang yun. And then, gagawa ako ng tinapay. So, dito mga mamshi, every Ramadan or tuwing Ramadan, meron lang talaga silang tinapay na tinatawag na pidi. So, yung pidi na yan mga mamshi, hindi yan mawawala tuwing Ramadan. Pero yung normal na tinapay nila, kasi sila is tinapay is life naman, kumbaga pinakakanin nila yan. Yung normal na tinapay nila is nandyan lang yan, pero bihira lang may kumakain nun every Ramadan. So ang palaging binibili ng mga tao or karaniwan na kinakain ng mga tao is yung tinatawag nilang pidi na tinapay. So gagawa ako niyan, makikita nyo sa mga hindi pa nakakakita. So ayan, gagawa ako mamaya. Yun yung tinatawag nila na pidi. Every Ramadan meron talaga yan. So, ayan mga mamshi, yung pag-fasting mga mamshi is hindi madali gawin. Kasi isipin mo yan, need mo bumangon na nakakatamad kumain ng madaling araw. Pero need kumain kasi siyempre, pag magdasal na yung mosque, hindi ka na pwede kumain. So, para hindi ka masyadong magutom. And then, lalo na mga mamshi, kung nagkataon na yung Ramadan is summer, buti nga ngayon nagkataon ang Ramadan is winter pa dito. So, malamig ang panahon, kaya hindi ka masyadong mauuhaw. So, paano kung summer? Mas nauuhaw ka. So, mahirap siya. Hindi madali ang pagpapasting. So, yung mga nagpapasting is hindi yan sa pilitan. Kusang loob mo yan, from the heart mo yan gagawin. Like sa akin mga mamshi, hindi ako pinipilit ni Dudong Turkish na, uy magfasting ka, kailangan mo magfasting. So, ako lang ang nagde-decide kung magpa-fasting ako or hindi. At hindi lahat dito mga mamshi is nagpa-fasting. Yung mga may sakit, yung mga bata, yung may mga maintenance ng gamot, mga buntis at yung mga bagong panganak is hindi talaga yun sila mag-fasting. Pero, I think na-mention ko din to sa isa kong vlog na kahit yung mga wala namang nararamdaman is talagang ayaw lang talaga nila mag-fasting. So, ayun, wala tayong magawa sa ganun. Pero yung iba din talaga is nagfa-fasting talaga sila. Katulad ni Dudong Turkish, every Ramadan talaga yan, nagfa-fasting siya mga mamshi. So, ako ngayon, gusto ko sanang mag-fasting, i-start ko ng first day. Kaya lang is, hindi din talaga siya pwede kasi meron akong monthly visit. Ayan. Paano ko sabihin? Red tide na lang. Para mag-gets agad ng lahat. So, pag meron tayong red tide mga girls, hindi tayo pwede mag-fasting. Kahit patak-patak ng ating red tide is a big no. So, antayin mo muna na mag-clear ang iyong mundo.
Clear na yung, pag mag-clear na yung mundo mo, ayan, pwede ka na mag-fasting. So ako, aantayin ko muna mag-clear yung aking mundo before ako mag-start ng fasting. So ito din isang trivia ko mga mamshi. Last year, hindi ako nakapag-fasting ng whole month. Kasi meron akong iniinom na gamot 3 times a day. So sa tanghali need ko uminom. Kaya hindi ako pwede mag-fasting kasi nga sabi ko pa, hindi siya pwede yung kahit gapatak nga lang na tubig, so hindi ka pwede. Nag-iinom ako ng gamot kaya whole month hindi ako nag-fasting. Pero yan mga mamshi is may kaakibat siya. Kaakibat yan siya. Ano yung kaakibat niya? So ito lang din yung aking nalalaman at ito yung kinukwento ni Dudong Turkish. Hindi ko lang alam kung ang mga hindi nagfa-fasting na kahit wala namang nararamdaman is ginagawa nila ito. Kasi pag meron kang nararamdaman mga mamshi, kumbaga exempted ka na hindi ka talaga pwede mag-fasting. Pero kung wala kang naramdaman, ang sabi ni Dudong Turkish sa akin, kung hindi ka mag-fasting and then wala ka namang naramdaman, so babayaran mo yun. Yung isang araw na yun mga mamshi, kumbaga meron silang kumbaga kung magkano yun. So kung ilang araw ka hindi nag-fasting, bibilangin mo yun. Yan ang babayaran mo. So saan nga ba yun ibabayad? Saan mo ibibigay ang bayad? Or saan mo yun ibibigay? So ito yung ating medyo konting trivia din. Yan mga mamshi, yung bayad na yan ay ibibigay mo doon sa mas nangangailangan ng tulong. Kumbaga, katulad sa amin, kami hindi naman mayaman. Kumbaga, tama lang, nakakakain araw-araw. Kahit hindi naman mayaman si Dudong Turkish, nakakasurvive sa araw-araw, nakakabili tayo ng kahit konting mga kung ano-ano dyan, mga ano-ano natin, pero hindi kami mayaman. Pero, kumbaga, kahit paano, bliss pa din kasi kahit paano may trabaho si Dudong Turkish, araw-araw meron tayong kinakain. So, kumbaga, napaka-bliss natin sa ganyan kahit hindi tayo mayaman. So, yan mga mamshi, pag hindi ka magfa-fasting, yung ibabayad mo, doon mo yan ibibigay sa mas nangangailangan. Kumbaga, hindi mo siya ibibigay doon sa mas nakakaluwag ang buhay or nakakaluwag sila. Doon mo ibibigay sa mas nangangailangan na kung ikaw hindi ka mayaman, pero meron pang isang pamilya na mas ano pa sa'yo. Kumbaga, mas nangailangan pa siya sa'yo. So, last year mga mamshi, saan namin binigay? Kasi kumbaga gift mo yan mga mamshi, i-gift mo. So, saan ba namin binigay yung gift namin na yon? Tinatanong ako ni Dudong Turkish na mayroon ba daw akong alam na pwede pagbigyan. Tapos yung pinaliwanag niya na kailangan yung mas nangailangan kumpara sa atin. So, doon sa school ng anak ko last year, mayroong isang babae doon na nagtatrabaho, hiwalay siya sa asawa, may 2 siyang anak. So sabi ko kay Dudong Turkish, doon ko gusto ibigay, okay lang ba? Sabi niya, oo. So sabi niya, ano ba ang trabaho? Sabi ko, nandoon, kumbaga siya doon, janitress sa school. And then wala siyang asawa, may 2 siyang anak. So ayun, kinuwento ko kay Dudong Turkish. So doon namin yun binigay mga mamshi. Ang binayad namin kasi whole month na hindi ako nag-fasting. So nag-gift kami ng 2,000 lira. So isusulat ko siya sa screen kung magkano sa piso. Pero pag piso, maliit na siya mga mamshi kasi ang pera dito is maliit na ang palitan sa peso unlike before na malaki siya. So ganun siya mga mamshi. Kaya ayan, pag dito mga mamshi, pag Ramadan, yung mga tao is parang fiesta. I think na mention ko din to sa isa kong vlog na parang fiesta pag gabi. Ayan, kain sila ng kain, may pa-invite sila, ini-invite ng kaibigan, mga kamag-anak, kapatid, kung sino-sino pa, din yung iba nagagala, kumakain sila sa labas. So ganun ang pag Ramadan mga mamshi.